Genesis 50, Magandang Balita Biblia. Niyakap ni Josue ang kanyang ama, at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na embalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Josue sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi nga niyo sa Faraon na hiniling ang aking ama, bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya, humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Josue para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo, at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Josue ang kanyang mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa gikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumaw, at 7 araw, na nagdalamhati roon si Josue. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto, dahil dito itinawag na Abel Mizraim ang lugar na yon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Josue nagbalik sa Ehipto, kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Josue ng kapanatagan ang mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Josue. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Josue, at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Josue at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo, na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Josue nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Josue, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo, at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Josue. Ang pagkamatay ni Jehoshua, nanatili nga si Josue sa Ehipto, kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 10 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa niyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin niyo ang aking mga buto." Namatay nga si Josue sa gulang na 10 taon. Siya'y inembalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong.